Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Dito pa rin po tayo sa napakahalagang paksa natin pag pinag-uusapan sa kasalukuyan. By the way, ngayon po ay araw ng Sabado, July 6, 2024. Ito pong paksa na matagal na pong namamayagpag sa social media. Bagamat hindi po ito pinag-uusapan sa mainstream media. Ano po ito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid? Ito po yung ating sinasabi na pipintong digmaan primarily between China and US. Sa atin pong paniniwala, bagamat nakakalungkot po ito sa aminin, mukhang hindi po maiwasan ang pagsiklab ng digmaang World War III. Bakit po? Sapagkat una, talaga pong hindi lamang natin alam pero sa iba't ibang bahagi ng mundo ay meron na pong digmaang nagaganap. Halimbawa nga po dyan, itong between Russia and Ukraine na ngayon ay sinamahan na rin ng NATO na itong North Atlantic Treaty Organization na makasapi na bansa ay sumama na po sa Ukraine laban sa Russia. At dito sa Pilipinas naman, sa Asia, itong patuloy na digmaan o provokasyon sa bahagi ng China laban sa Pilipinas at sa mga karatig na bansa, partikular sa Taiwan at dito na rin sa Pilipinas. Alam po naman natin na andito na ang mga sundalo at mga instrumentong pandigma mula sa Amerika at sa ibang bansa sa Europa. Ang kinatatakutan na nga lamang natin dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kung kailan magsisimula o sino ang magsisimula ng unang putok. So, ano po ang ating concern dito? Ang sinasabi po natin dito, paulit-ulit, sa bahagi po ng Pilipinas, ay yung paghahanda sa napipintong digmaan na yan. Ano po ba ang unang kailangan sa bahagi ng Pilipinas upang maihanda ang bansa sa napipintong digmaan na ito? Sa atin pong paniniwala, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, unang-una po dyan ay dapat palitan ang Pangulo sa katauhan ni Bongbong Marcos. Dapat po maalis si Bongbong Marcos bilang Pangulo. Yan po ang unang hakbang at napakahalaga na hakbang upang maihanda ang bansa sa napipintong digmaan. Bakit po? Una po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kung hindi po mapapalitan ang ating Pangulo, naniniwala po tayo na hindi makakagawa ng mabuting desisyon ang ating Pangulo upang una, maiwasan ang digmaan o maidili. Pangalawa po dyan, sa panahon ng digmaan, hindi po matinong magdesisyon ang kasalukuyang Pangulo.
So ang mangyayari po, malaking kapahamakan. Una, sa ating mga kasundaluhan. Pangalawa, mismo sa sambayan ng Pilipino. Ang kailangan po natin, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, ay isang Pangulo na responsable, mayroong paninindigan at alam kung ano ang dapat gawin sa panahon ng pangangailangan, lalo na po sa panahon ng digmaan na sinasabi po natin. Ang ating kasalukuyang Pangulo, bukod sa naniniwala po tayo na siya ay adik, base po sa 2 taon na kanyang panunungkulan bilang Pangulo, wala po siyang matinong nagawa para sa sambayan ng Pilipino. So, lalo na po kung magkakaroon ng digmaan. Sa ilalim po ng ating saligang batas, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kapag nagkaroon po ng digmaan, the President assumes his power as the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines. So, ibig po sabihin yan, siya po ang pinakamataas na opisyalis ng ating mga kasundaluhan, mga kapulisan. Direkta po na siya ang magbibigay ng utos kung paano i-manage ang lahat ng bagay na may kaugnayan sa digmaan. So kung hindi po siya marunong mag-isip ng tama, kapahamakan po ang aabutin ng makasandaluhan at ng mga mamamayan. Pangalawa po dyan, mga kabarangay, mga kabayabayan, mga kapatid, naniniwala po tayo that the President himself has no control over the government. It is his wife in the person of the First Lady, Lisa Araneta Marcos, who controlled the President and in effect, who runs the government. Itong Lisa Araneta Marcos, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kumbinsido po tayo na ito po ay walang pagmamalasakit sa sambayan ng Pilipino. Ang nais lamang po nito ay magpayaman, magkamal ng kapangyarihan, sipsipin ang dugo ng sambayanan. So, sa tingin nga po natin, ito mismo ang nagmamaniobra para mapalapit tayo sa digmaan at sa gayon maiwasan ang tuloy na pagbagsak ng kanyang asawa bilang Pangulo, sapagkat nararamdaman po nila na talagang ang sambayanan mismo ang humihingi na mag-resign na ang kasalukuyang Pangulo, o kung hindi man ito kusang magbibitiw sa tungkulin sa darating na panahon, in the immediate future, ito din po ay maa-oust o mapapatalsik sa pangyarihan katulad nung nangyari ng kanyang ama o sa kanyang ama noong 1986. Pero ang pagkakaiba po sa sitwasyon ngayon, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, mayroon pong napipintong digmaan. Kaya dapat po bago mangyari yan, kailangan mapalitan po ang ating Pangulo, kasalukuyang Pangulo, sa katauhan ng Vice Presidente na si Inday Sara Duterte. Kailangan po yan sapagkat naniniwala po tayo na mas mapapabuti ang bansa, lalo na sa panahon ng digmaan, kung ang Pangulo ay si Inday Sara. Kilala po natin na ito ang mga Duterte po ay mayroong malasakit sa bansa, sa sambayan ng Pilipino. So ito po ang kailangan natin unang dapat gawin bilang paghahanda sa digmaan o sa nagpipintong digmaan.
Inuulit po natin, sinasabi natin na mukhang hindi maiwasan ang digmaan. Bakit po? Sapagkat una, hanap buhay ng Amerika ang digmaan. Pangalawa po, kailangan pigilan ng Amerika ang paglaki ng China sa ngayon pa lamang, sapagkat kung hindi nila mapipigilan ang pagiging isang dragon nito, malalagay sa panganib ang kanilang kapangyarihan, at hindi lamang po yan, ang kanilang ekonomiya ay magkakaroon po ng dislocation ang ekonomiya ng mga kanluraning bansa, sapagkat hindi na po sila makakadaan dito sa pinag-aagawang teritoryo sa Asia, ang karagatan na ito, which is a necessity on the part of the US, especially in terms of economics, political, and military aspect. So, kailangan po talaga ng US na manatiling bukas para sa kanila ang Asia, na siya namang pinagpipilitan ng China na maging kanila ang teritoryong ito, ang buong Asia. So, ang China po, sapagkat naniniwala na ito ay makapangyarihan na rin at kaya na rin labanan ang world power ng mga taga-kanluran. So, itong ginagawa ng China na pambubuli sa Pilipinas, pambubuli sa iba't ibang bahagi ng Asia, itong maliliit na bansa, ito po ay pagsisimula na sila ay isang world power na rin, which the United States of America and other Western countries cannot afford to let China do it. So, yan po ang dahilan. At ang pangalawa nga po dyan, o pangatlong dahilan, kailangan bawiin ng China ang Taiwan. At ang Taiwan naman po, for survival reason, hindi siya bibitiw sa Amerika. Magpapagamit siya sa Amerika, katulad din po ng Japan, sapagkat ayaw din naman ng Japan na mapasailalim siya sa China, and the Philippines also. So, ito ang dahilan na sinasabi natin na mukhang hindi na talaga mapipigilan ang digmaan, sapagkat kumbaga ito na ngayon ang survival reason na rin mismo ng mga kanluraning bansa na makapangyarihan. Kumbaga, kailangan na rin nilang gawin upang manatili ang kanilang sistema ng pamumuhay sa ngayon. So, ang nalalabi po sa bahagi ng Pilipinas, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay paghandaan natin ito kung paano i-manage ng gobyerno ang pagpapatakbo sa digmaan na yan sa tulong ng Amerika at ng mga karatig bansa laban sa China. At pangalawa po, kung paano patatakbuhin ang ating ekonomiya nang sa gayon tuloy pa rin ang buhay ng mga Pinoy bagamat mayroong digmaan na hinaharap. Ito po ang dapat nating gawin. Sa kasalukuyan po, wala po tayo nakikita na ganong preparasyon ang kasalukuyang pamahalaan. Pinipilit po nilang ilihim sa sambayanan ang ganitong aspeto ng buhay ng mga Pinoy. Sa halip, patuloy sila sa kanilang pangungurako, sa kanilang pagpapayaman.
anyway, kapag pumutok ang digmaan, they can just fly to other countries for their own survival, to continue their lives somewhere. Iiwanan na lamang ang mga Pinoy na walang alam kung ano ang dapat gawin. At pag nagkataon po, malaking distraction sa bahagi ng buhay ng mga Pilipino. So mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, dapat po makiisa tayo doon sa panawagan ng iba't ibang vloggers sa social media na kailangan maghanda ang Pilipinas sa napipintong digmaan at sa lalong madaling panahon dapat po mapatalsik ang ating kasalukuyang Pangulo. Ang sinasabi nga natin noon pa man, the right time to oust the President is on the day of his suna, na yan po ay gaganapin sa ika-4 na Lunes ng kasalukuyang buwan. So, kailangan yung paghahanda na ginagawa yung ng mga maisog proponents na yan sa katauhan unang-una ng ating dating Pangulong PRRD, dapat po magkaroon ng major mobilization upang sa araw ng SONA ay magkaroon po ng massive demands for the President to step down. At ito pong ating mga military at kapulisan, kayo po ang higit na nakakaalam dyan kung ano ba talaga ang ginagawa ng kasalukuyang gobyerno bilang paghahanda sa napipintong digmaan. Kayo po ang unang mapapasabak sa kapahamakan. So, kailangan po mag-isip din kayo at ito ang pagkakataon, samahan ang sambayanan na mapatalsik ang kasalukuyang Pangulo, sapagkat gustuhin man ng sambayanan na mapatalsik ang ating Pangulo kung ang kasundaluhan at ang kapulisan ay mananatiling loyal sa ating Pangulo, wala rin pong magagawa. At ganon din naman, kahit ang mga sundalo mag-rebelde niyan, kung hindi sila sasamahan ng civilian, ay wala rin pong mangyayari. So kailangan ang pagsasama ng sandatahang lakas, ng PNP at ng sambayanan upang patalsikin ang kasalukuyang Pangulo at i-install ang Vice President para pumalit ng sa gayon habang may panahon po mailagay sa tama ang paghahanda ng bansa sa kasalukuyang nakaambang panganib. Mga kabarangay, mga kapatid, mga kababayan, hindi po ito biro. Ito po ay nakaambang panganib na hindi maiiwasan. Dapat po kapag pumutok ang digmaan na yan, ang Pilipinas o ang Pangulo as a Commander-in-Chief, kailangan po aktibo siya how to manage the war. Hindi po siya basta sunod-sunuran sa gusto ng Amerika. Kailangan mag-participate ang Pangulo in his capacity as Commander-in-Chief in the decision making on how to run the war. At ang sinasabi po natin tungkol dito, dapat the war should be brought to the enemy territory. Dapat maging offensive
ang Allied Forces na yan upang ang digmaan ay ganapin hindi dito sa Pilipinas, sa Taiwan o sa Japan. Dapat kung talagang hindi maiwasan ang digmaan dahil na rin sa kalokohan ng China, doon natin sa kanila dalhin ang digmaan. Nang sa gayon, sila ang magdurusa sa kanilang ambisyon na sakupin ang mundo. Sila ang dapat na magdurusa sapagkat sila naman primarily ang may kagustuhan nitong digmaan na ito. Because without China, making this war, wala rin po magagawa ang Amerika kahit gustuhin man niya ang digmaan. Sapagkat ang mga kaalyadong bansa ng Amerika dito sa Asia, katulad ng Pilipinas, Taiwan, Japan, Malaysia, so forth and so on, hindi po magsisimula ng digmaan yan. So, kung ayaw magsimula ng maliliit na bansang ito ng digmaan, wala pong magagawa ang Amerika, gustuhin man lang. So, ang talagang rason sa napipintong digmaan ay ang ambisyon ng China na sakupin ang buong Asia na hindi papayagan ng mga bansang ito at ng Amerika. Kaya magkakaroon ng digmaan. So kung mananahimik ang China, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kung makukontento ang China sa kasalukuyang kalagayan na sila ay malaya sa kanilang bansa at tayo namang mga maliliit na bansa ay malaya rin naman sa paraan ng ating pamumuhay, magtulungan na lang sana sa ekonomiya, di wala pong problema. Magkakaroon po ng kapayapaan sa buong mundo. At ang Amerika, mapipilitan na magkaroon ng shifting sa kanilang ekonomiya. Hindi po, kumbaga, hindi mananatili ang Amerika sa pagiging war-oriented economy kung itong maliliit na bansa ay magkakaroon ng paninindigan dito sa Asia po. Sa Europa, ganun din naman. Katulad ng hindi inambisyon ng Russia na sakupin ang Ukraine, hindi wala pong digmaan sa kanilang lugar. At ito pong mga rebel groups naman laban sa Israel at itong Hamas. So ang ibig sabihin po, itong digmaan din sa border ng India at China, gagawan din po ng China. So kung ang China sana ay mananatiling mapayapa, mananatili din po ang kapayapaan sa ating mundo. So ibig sabihin, kung magkakaroon ng gulo, digmaan dito sa Asia dahil sa China, masakit mag-isipin sapagkat mga tao din naman ang mga China. Pero kung sila ang dahilan ng kaguluhan, ay di sa kanila natin dalhin ang digmaan. Bakit tayo magdurusa dahil sa kanilang ambisyon? At yan po ay mangyayari, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid. Kung ang Pangulo, halimbawa ng Pilipinas at ng ibang bansa ay magkaroon ng pagkakaisa, na kung talagang hindi maiwasan ang digmaan, unahan na po nilang salakayin ang China. Pero kailangan gawin yan kapag talaga nagsimula ang putukan. Sapagkat hanggat maaari, umiiwas din po, dapat din po tayo umiwas na magsimula ang putukan na yan. Sapagkat once na nagsimula yan, hindi na po mapipigilan yan. Tuloy-tuloy na. So, kailangan maging prudent
ang Allied Forces na ito. Sa bahagi ng Amerika, inuulit natin, mas interesado sila na magkaroon ng digmaan. Kaya nasa maliliit na bansa yan. Sa una, Taiwan, Japan, Pilipinas, Malaysia, Indonesia, Singapore. So, ito dapat ang maging malakas ang kanilang paninindigan. Mayroon silang pagkakaisa tungkol dyan. At mangyayari lamang po yan kung ang mga pangulo ng kanya-kanyang bansa ay talagang magaling at may malasakit sa kanya-kanyang mamamayan. Pero hindi po natin kontrolado ang mga bagay na yan. So ang kailangan po natin dito sa ating bansa ang masigurado na magkaroon po tayo ng tamang pangulo, lalong-lalo na po sa napipintong digmaan na ito. Itong gulo na sinisimulan sa West Philippine Sea. At yan po ay talagang hindi maalis na problema sapagkat inaangkin ng China ang teritoryong iyan, ang West Philippine Sea, at dahil po sa kanilang tinatawag na One China policy kung saan nais nilang bawiin sa bawat pagkakataon ang Taiwan, sapagkat ang Taiwan ay dati naman na kanilang probinsya yan. Ngunit sa ngayon ang Taiwan mismo ang naninindigan na sila ay sarili ng bansa. At kaya hindi bumibitiw ang Taiwan sa Amerika. Hindi bibitiw ang Taiwan sa Amerika sapagkat yan po ang kanilang panlaban laban sa China. Kaya kung bumitiw man ang Pilipinas sa Amerika, halimbawa po, hindi rin po maalis ang Amerika sa Asia. Bakit po? Sapagkat nariyan ang Taiwan na mananatili sa panig ng Amerika as a matter of survival on their part. So inuulit po natin mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, dapat kumilos ang mga Pinoy tungo sa paghahanda sa napipintong digmaan. At ang unang hakbang, palitan po ang ating Pangulo, kasalukuyang Pangulo. At ang pinaka tamang panahon upang gawin yan ay itong SONA na darating about 2 weeks from now. So, pansamantala po, wakasan natin ang ating talakayan ngayong umaga. Maraming pong salamat.